Magandang araw mga bata. Muli ako ngayong guro sa ikalawang baitang, Ma'am Raquel Arpon. Ang ating asignatura sa araw na ito ay MAPE. So, ang MAPE ay isang acronym. So, ang M, mga bata, ay para sa Very Good Musika. A, Arts. PE, Physical Education, pampalakas ng katawan. At H, Health. So, yan ang ating tatalakayin ngayon tungkol sa health. Ang paksa natin pag-aaralan ay 3 pangkat ng pagkain. Ano nga ba ang Go, Grow, and Glow? Pagkatapos ng araling ito, ay matutukoy niyo mga bata ang 3 pangkat ng pagkain. At ang mga pagkain nagbibigay ng lakas, mga pagkain pampalaki ng katawan, at mga pagkain nagsasaayos ng katawan. 3 pangkat ng pagkain, pampalusog ng katawan. So, unahin natin mga bata ang unang pangkat. Ito ay ang Go Foods. Ang Go Foods mga bata ay mga pagkain nagbibigay ng lakas. Mayaman ito sa carbohydrates at fats. Halimbawa ng pagkain ito ay kamote, saging na saba, tinapay, kanin, mais at iba pa. So mga bata, ito ay mga pagkain nagbibigay ng enerhiya. Kung ikaw ay sa palagay mo nanlalambot, so kumain ka ng mga pagkain ito. Okay? Sapagkat ito ang magbibigay sa iyo ng lakas. Mga pagkain mayaman sa carbohydrates at fats. Ikalawa mga bata ay ang Grow Foods. So ano ba ang Grow Foods? Ang Grow Foods ay mga pagkain pampalaki ng katawan. Ito ay mayaman sa protina. So, ano mga pagkain mga bata ang mayaman sa protina? Karne ng baboy, manok, at baka. Yan. So, lahat ng karne ay mayaman sa protina. Isda, itlog, yan ay mayayaman din sa protina. Ikatlo mga bata ay ang Glow Foods. Ang Glow Foods ay nagsasaayos ng katawan. Ito ay mayaman sa bitamina at mineral. So, ano-ano mga pagkain mga bata ang mayaman sa protina? Mayaman sa bitamina at mineral. So, prutas at gulay. Ano-ano baga ang mga prutas? Sige nga, magbigay ka ng mga halimbawa, mga bata. Mansanas, ubas, saging, ano pa? Okay, star apple. Yan. So, yan ay mga ilan lamang sa mga prutas. Ano yung mga paborito yung mga prutas na kainin? Bayabas. Okay, so yan, mga prutas yan. At gulay. So, ano yung mga gulay? Gaya ng sitaw, kangkong, kalabasa, at iba pa. Okay. So, kailangan mga bata, upang hindi kayo magkasakit at malayo sa sakit, kasi ito yung nagsasaayos ng katawan natin. So, kailangan nyo mga pagkain na mayaman sa bitamina at mineral. So, yan ay atin makukuha sa prutas at gulay. Ang pagsasama-sama ng mga pagkain ito sa tamang sukat ay magbibigay ng balanseng pagkain. So ano ba yung balanseng pagkain? Ang balanseng pagkain mga bata ay naglalaman ng tamang sukat ng pagkain mula sa nabanggit na 3 pangkat na pagkain na pinanggagalingan. So di ba ilang beses tayo kumakain sa isang araw? 3 beses. Okay, umagahan, tanghalian at hapunan. Okay, so kailangan sa umagahan, meron ka ring Go, Grow, and Glow. Okay, ano yung iyong Go? Pwede kang kumain champurado, pwedeng kanin, Go, Grow, itlog, Glow, kumain kang prutas. Okay, anong prutas ang iyong kakainin? Okay, next, tanghalian. Tanghalian, ang iyong Go ay kanin. Ang Grow and Glow ay pwede mong pagsamahin kung ang iyong ulam ay sinigang o kaya ay nilaga. Pagkat ang sinigang ay merong karne. Okay, yun ay Go. Grow Foods. Hindi Go ha, Grow. Okay. And then kasama na dun ang gulay. So, yun ay Glow Foods. Okay? Hapunan. Nakapagkarne ka na ng tanghalian. Okay, ano naman ang gusto mong hapunan? Okay, ang Go, kanin ulit. Ang Grow naman, mag-isda ka naman. Okay? So, yun ay Grow Foods. Ano ang Glow? Kumain ka naman saging. Okay, magprutas. Saging, dessert.
Okay, ang yung dessert ay saging. So, kailangan balanse. So, umagahan, tanghalian, hapunan, meron kang go, grow, and glow. Okay? So, yan ang ibig sabihin natin ang pagkain ng balanse. Sa ating gawain sa pagkatuto bilang aning mga bata, ating basahin ang tula at ating alamin ang mga pagkaing wasto para sa ating kalusugan o sa inyong kalusugan na binanggit sa tula. Okay? Inyong isusulat sa inyong sagutang papel ano-ano yung mga pagkaing binanggit sa tula na nagbibigay sa atin ng nagbibigay upang maging wasto ang iyong pangangatawan. Okay, magkaroon ka ng wastong kalusugan. Okay, handa na ba kayo mga bata para sa ating tula? Ito ay pinamagatang ang aking gabay sa aral ng buhay. Ito ay sinulat ni Hannah Charmaine M. Natividad. Okay, handa na mga bata, sabayan niyo ako sa ating tula. Kangkong, pechay, repolyo at malunggay. Gulay na niluto sa sardinas ni tatay. Ulam naming madalas nang buhay pa si itay at tila hanggang ngayon sa pandemic na sitwasyon ng buhay. Pagkaing masustansya, hatid pa rin ni inay. Sa agahan ay nilagang itlog, kanin, gatas at tinapay. Sa eskwela ay keso at pandesal, sa aking bag niya inilalagay. Minsan ay saging na saba at kamote. Ayaw naming magkakapatid ang burger at milk tea. Masarap naming tanghalian sa tuwing kami ay nasa bahay. Masarap na tinola, lahok ay sayote, sabaw ng buko at malunggay. Di ko palalampansin, handa niyang inumin, 8 basong tubig mula umaga hanggang hapunan sa akin. Sa handaan naman malalasahan. Matamis na halaga o matamis na halaya, malamig na ice cream at gulaman. Ang aking mga kapatid, iwas sitsirya at soft drinks din naman. Kung kaya't akong bunso, may masayang kasamahan. Sinisigurado nilang ako'y malusog sa katawan. Habang ang aking nanay, ang pag-aaral at pananamit ay kanyang subaybay. Okay mga bata, ano sa palagay nyo ang mga masustansyang pagkain na binanggit dito sa tula? Okay, nabanggit ba at kinakain ba ng bata yung 3 grupo ng pagkain? Okay. So, ano mga gulay ang binanggit dito sa tula? Yan, kita nyo? Pechay, kangkong, repolyo at malunggay. At saan daw yun inilalahok? Okay, sa sardinas. Okay. Alin ang hindi nila kinakain? Yan, burger at milk tea. Kasi hindi ito masyadong masustansya. Okay? Yan. So, bakit kaya hindi nila yung kinakain? Ayan, dahil ang paborito at minulat sa kanila ng kanyang lang magulang ay etong mga pagkain na ito. Yan. Sa bahay, mahilig sila sa tinola na mayroong sayote. Anong isinasabaw? Buko daw at nilalagyan ng malunggay. Yan. So, diba yan ang mga masusustansyang pagkain. At ano ang number 1 nilang iniiwasan? Sitsirya at soft drinks. So, yan mga bata ha. Tandaan, wag masyado o wag kumain ng sitsirya at wag uminom ng sobrang soft drinks. Okay? Pwedeng patikim-tikim pero wag sobra. Lahat ng sobra mga bata ay nakakasama. Okay. Ngayon mga bata, sa gawaing pagkatuto bilang 10, ang mga sumusunod ay kombinasyon ng mga pagkain. Okay, ano ilalagay niyo sa patlang? Inyong alamin kung ang mga kombinasyon ng pagkain nito ay kabilang sa go, grow, and glow. So, susulat ninyo dito, go, grow, or glow. Okay, handa na mga bata? Okay, number 1, kalabasa at sitaw. Ano kaya yon? Yan, glow foods. Number 2, saging, carrots at repolyo. Okay, glow foods. Number 3, gatas at mani. Yan, grow foods. 4, itlog at karne.
Grow Foods. 5. Tinapay at biscuits, Go Foods. Okay, nakuha nyo ba mga bata ang tamang kasagutan? Kung nakuha nyo, bigyan nyo ng 5 palakpakan yung sarili. Very good mga bata. At ngayon naman sa gawain pagkatuto bilang 12, basahin at bilugan ang letra ng wastong sagot. Okay, so number 1, alin ang pagkain nagpapalakas ng ating katawan? A. Tinapay, B. Gatas, C. Isda, or D. Saging. Alin kaya dito sa mga pagkain ito ang nagpapalakas ng katawan? Number 2. Alin sa mga pagkain sa ibaba ang tumutulong sa pagpapalaki ng ating katawan? A. Mais, B. Keso, C. Itlog, or D. Kalabasa. Okay, bago tayo pumunta sa number 3 and 4, 3 to 5, atin munang sagutan. So, number 1, alin ang pagkain nagpapalakas ng ating katawan? Yan, very good. Tinapay, nakuha mo ba? Number 2, alin ang pagkain na tumutulong sa pagpapalaki ng ating katawan? Yan, keso at itlog. Okay. Number 3, alin sa mga sumusunod ang naidudulot sa katawan ng pagkain ng kanin? A. Nagbibigay ng lakas at enerhiya. B. Tumutulong sa paglaki ng katawan. C. Lumalaban sa sakit. Or D. Nagpapalaki ng ating katawan. O, anong sagot mo? Tingnan natin. Very good. Letter A. Number 4. Alin ang masustansyang inumin? A. Kape, B. Soda, C. Gatas, or D. Tsaa. Okay, anong sagot mo? Very good. Letter C. Gatas. Number 5. Alin ang hindi dapat kainin? 1. Candy, 2. Itlog, 3. Kalabasa, 4. Sitseria. Alin ang hindi dapat? A. 1 and 2, B. 2 lamang, 3. 1 and 4, at letter D. 1 lamang. O yung I. So, sa Roman numeral yan ay 1. Okay. Tingnan natin kung napili mo ang tamang sagot. Letter C. Okay, ano yung letter C? 1, candy at 4, sitseria. Yun ang hindi natin dapat na kakainin. Okay mga bata, sa palagay ko naman ay naintindihan nyo na kung ano ang 3 pangkat ng pagkain at ano-ano ang mga pangkat ng pagkain na nabibilang sa Go, sa Grow at sa Glow. So alam nyo na mga bata kung paano ngayon ninyo o paano kayo kakain ng balansing pagkain sa umagahan, sa tanghalian at sa hapunan. Okay? So, muli magkita-kita tayo sa susunod nating aralin at ako'y magpapaalam na paalam mga bata.